Kayo'y nakikinig sa Target On Air. Target On Air. Eto kahapon na naging may nag-send lang sa amin tapos inalam namin naging usap-usapan ngayon sa social media yung biglaang pagbibitiw sa pwesto. Yung dalawang mambabatas na wala pang isang taon sa kanilang tungkulin, isang formal na liham ngunit wala pang nakasaad na dahilan. Kasabay po dun sa kasabay ba dun sa tension po dun sa politika? Marami nagsasabi na bahagi daw po ng isang internal agreement, di ba? Ito upang talakayin at bigyan linaw yan mismo ating makakasama sa isang eksklusibong panayam, yung nagbitiw na kinatawan ng One Tahanan Party List. Walang iba kundi si dating Congressman Attorney Nathaniel Odocado. Attorney, magandang hapon po. Tayo napapakinggan sa DCME sa Target On Air. Attorney, wala kayong binanggit na dahilan dun sa inyong resignation letter. Bakit po kayo nagbitiw pagkatapos po ng 11 buwan sa pwesto lang, Congressman? Magandang hapon, Sir Rex, and magandang hapon sa listeners natin sa Target On Air. Actually po, 10 months pa lang po tayo kasi nag-start talaga mag-opisina noong July. Mm-hmm. So ako po, the reason for the resignation is mainly because personal po. Gusto ko pong magpahinga. Apa? Gusto ko po munang bumalik sa pamilya. Mm-hmm. Bali, sino po magiging kapalit nyo? Magde-deliberate pa po ang partido namin, yung party list, kung sino po ang ilalagay na kapalit ko po para ipatuloy itong One Tahanan. Apo, at ano po pinaka-komento nyo dun sa mga naging pahayag pagdating po dun sa mga online na nag-resign kayo matapos po yung inyong yes vote dun sa impeachment ni VP Sara Duterte? Meron po bang katotohanan na nakakaranas po ba kayo ng pressure o banta dahil dito? Well, on a personal level, wala akong mismong natanggap na pressure. Apa? And at the same time, wala rin akong natanggap na offer of incentives kasi nakita ko po yung mga trolls gusto na lang ipalabas na may binigay na pera that day. Ako po, actually, hindi po ako nakatanggap ng kahit ano on that day. Mm-hmm. And at the same time, nung tinawag po ito sa floor na i-drop na kami sa rule, wala rin po ako sa Congress. Nandun po ako sa Senate, nag-observe ng impeachment. Apo. So hindi ko alam saan nila nakukuha yan. Pero kung totoo bang meron pong internal agreement dun sa One Tahanan Party List na kalahating termino lang kayo po upang kumbaga magbigay daan dun sa iba, ano po pinakapaliwanag nyo rito? Well, wala po kaming sinainan na agreement, and kung kalahating termino, 10 months is not half one year and a half of the Apa. 3 years. Mm-hmm. So hindi po totoo na merong ganyan na 1.5 years. At ano po yung pinakamahalagang panukalang batas o advokasya ng inyong sinimulan ng kumbaga nakakapanghinayang naman po? Well, actually yung cybersecurity law natin, tapos yung foreign interference natin na batas na finally ma-address na itong mga issues of foreign funded troll farms and bots po. Pero ang isa po na nangihinayang po rin ako is because of our mga economic na mga bills po. Halimbawa po, isa po tayo sa una na nag-file na dapat i-abolish ang estate tax. Mm-hmm. Isa rin po tayo sa mga nag-file nung nakita na natin last year na medyo mataas ang kuryente, ikalahati ang VAT para balance po. May makukolekta ang gobyerno, mababawasan ang binabayaran ng tao sa kuryente. So mga ganitong bagay po, napakalapit sa puso ko kasi ito po yung mga concerns na mga iniikot ko ng mga supporters natin sa One Tahanan. Apo, at bilang isang bagong mambabatas, ano po yung pinakamalaking reality check o aral natutunan ninyo sa loob po ng Kamara, Congressman? Well, kung kailangan mo po talaga or kung may gusto ka po talagang ipasa na batas, kailangan mo siyang ipaglaban. And at the same time po, kailangan na wag dibdibin ng lahat. Apa. And yung pinakamalaking natutunan ko po. Ano to, Kong? Lalayo na ba kayo sa politika o may plano pa ba kayong tumakbo na tanggapin na ibang posisyon sa gobyerno? Ako, to be honest, Rex, wala akong tinitignan. After this, parang I think I served the country well. Ang dami naman natin nang nagawa. Tinutukan naman natin.
Tapos makita naman ng supporters yan natin na every week, 2 probinsya pinupuntahan ko para mag-ikot at tignan kung anong pwedeng matulong sa kanila. Apo, at Kong, mensahe po sa ating mga kababayan na patuloy po na nakatikim po na napakagandang serbisyo nyo nung kayo nandyan po sa One Tahanan Party List po, Congressman. Mensahe po sa ating mga kababayan. Sa mga bata po na iniisip na kailangan mo ng magandang apelyido na galing sa politika at pera para makapagserbisyo ng tama, sana po napakita po namin na kahit 10 months lang tayo in office na mga ordinaryong bata at ordinaryong Pilipino ay kayang mamuno ng grabe ang dedikasyon. At sana po nakita at naramdaman ng mga naikot natin kung anong klaseng politiko ang ordinaryong tao kasi hindi nila isipin ang negosyo or survival sa politics. Sana po wag yung sukuan ng Pilipinas. And seryoso po ako na kailangan natin gawa ng mga bagay kahit maliit man lang para ikakabuti ng ating bansa. Isa na po doon ang disiplina. Apo, at Kong, balikan ko lang kayo saglit. Bali itong One Tahanan Party List, unang takbo lang to nitong nakalipas na eleksyon? This is the second run, Sir Rex. No? Nung first run nito, it was bottom 10 nung 2022 elections. Apa. Tapos nag-start lang kasi ako dito, I think it was medyo recent lang. Mhm. Pero I've been working kasi with the urban poor and human rights since 2009. Kaya isa to sa mga advocacy ko na tulungan yung may problema sa lupa at housing. Apo, at maraming salamat po sa pagkakataon ng former Congresswoman One Tahanan Party List, si Attorney Nathaniel Odocado. Sir, salamat po sa oras. Maraming salamat po Sir Rex and sa lahat ng ating listeners. Anong mga batas ang kailangan ng taong bayan? Anong mga proyekto ang nakapila para sa distritong kanilang nasasakupan? Ang mga kasagutan sa inyo sa House Represent dito sa Target on Air.